Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa araw na to, nais ko pong ipaalam o ipabati sa lahat ng mga nakikinig, mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng ating buhay. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, upang magpasalamat sa buhay na ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, tayo ay magpasalamat sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay at tayo ay ginising pa at binigyan tayo ng magandang pangatawan, kaisipan. Panginoon, Ama, nasa langit ka, sasambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, susundin ang loob mo dito sa lupa at maging sa langit. At bibigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Panginoon, naway Panginoon ang aming panalangin, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng kagandahang buhay, Panginoon, at kalayaan, Panginoon, at kapayapaan. Lord, salamat po, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Diyos, Jesucristo namin. Amen. Amen. Alam niyo po, sa umagang ito, at ipinapahayag po natin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Sinabi nga ng ating Panginoon, nung nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sa Genesis 1:27, ayan po mga minamahal kong kapatid, kaya nilalang po tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya tayo po ay kahawig o kamukha tayo ng ating Panginoon na siya ay nagkataong tao siya na si Jesucristo. Kaya tayo ay kanyang kalarawan. Kaya mga minamahal kong kapatid, ayan po ang mensahe natin ngayon. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya tayo ay papasalamat sa Diyos dahil tayo ay kalarawan niya at binigyan tayo ng buhay sa araw-araw. Kaya dapat po natin pasalamatan sa lahat ng tao na tayo ay may Diyos na naglalang po sa atin. Hindi lang doon sa hindi lang doon sa tayo ay may magulang, kundi tayo ay may mga pinagmula natin talaga ang Diyos na walang hanggan. Kapagkat sabi nga ng Panginoon na kanyang pinadala ang kanyang bubugtong anak na si Jesucristo upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong kay sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda na tayo ay nilalangan ng Diyos at pinadala pa ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano nga ba natin matatanggap na sa buhay natin ito na matatampo natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan? Una, kailangan po natin tanggapin si Jesucristo bilang guro o tagapangaral sa atin.
sa mga ating pinupuntahang mga iglesia. Kaya itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia. Sinabi dun sa ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw Pedro, itatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng bato. Ang sinong mga sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ibibigay ko sa inyo ang susi ng kaharian ng langit at hindi makapanay ang kamatayan. Kaya napakaganda po ng pangako sa atin ng Panginoon na tayo ay sumampalataya sa Kanya sapagkat tayo ay napakaganda ang regalo sa atin sa kinakaharap na magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang sino mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay mayroong kabayaran naman. Sabi ng Panginoon na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. Sa Roma 6:23, ayan po ang sabi ng Panginoon. Kaya iwasan po natin na magkakasala sa ating kapwa. Unang-una sa ating Panginoon. Na kailangan natin, ibigay natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sabi ng Panginoon sa Lucas 10:27 na ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba? Kaya itong pinakahigit na pinakabahalaga sa buhay ng isang tao na ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso. Dito, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sabi yan sa Lucas 8:27 na ibigin natin ang Panginoong Diyos. Paano nga ba natin iibigin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso? Tayo po ay manalangin sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. May mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga karagatan. Ayan po, ibigin po natin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Lalong-lalo na saan man tayo mapunta. Halimbawa, tayo ay nagtatrabaho, unahin natin po siya. Manalangin po tayo ng tengting upang tayo ay patubayan ng Espiritu Santo. Ano man ang ating gagawin sa araw-araw, pupunta tayo sa mga gawain natin. Halimbawa, ikaw ay piloto, ikaw ay gagabayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kalawakan. Kung ikaw naman ay nasa karagatan, ikaw naman ay gagabayan sa karagatan. Hindi ka malulunod sapagkat ang tagahawak sa iyo ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. Sapagkat siya yung gagabay sa iyo. Siya ang lahat ng mga gagawin ay siya ang magliligtas sa iyo. Halimbawa, nasa construction ka, trabaho ng construction, ikaw ay iingatan sa mga ginagawa at mapapatibay mo ang isang buong building. At ikaw ay gagabayan ay hindi ka mapapahamak, hindi ka malalaglag sa building. Iingatan ka ng Panginoon. Kung ikaw naman ay abogado, ikaw ay iingatan sa iyong mga salita. Hindi ka mapapahamak,
sa mga bagay na ikakasama ng iyong mga sasabihin. Kaya mo, kaya ko, dinadalahin ko sa Panginoon na ako ay ingatan sa aking mga salita na hindi ako magkakasala. Sapagkat siya lamang ang may hawak ng aking bibig. Siya ang may hawak ng aking tainga. Siya ang may hawak ng aking mga mata. Sa kanya lahat tinulong ko. Sa kanya lahat pinagmahal ko ang sarili ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, ayan po ang nais ng Panginoon na ipagpatuloy po natin ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, nais ng Ama na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso. Buong puso hindi yung nag-aalinlangan ka. Buong mong kaluluwa at buong mong lakas, lahat ng lakas ay ibibigay mo sa ating Panginoon sapagkat siya ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 14:6 na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, ay kilala niyo na rin ang aking Amang nasa langit. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon na kailangan ay ang Panginoon ay kung nagkataon siya noong na siya ay nasa lupa pa, hindi pa siya umakit ng langit, siya ay nagkataong tao. Tanggapin po natin sa ating sarili na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay. At ang sino mang hindi itatagul siya, sabi niya, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ang lumalabas na kanan sa ating Panginoon. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang ating ulo sa kalagitnaan ng ating relihiyon sa Iglesia ni Jesucristo ay ang ating Panginoon. Sabi niya doon sa Juan 15:5, ako ang puno ng upas at kayo ang sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayun ang sabi ng Panginoon. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya ang Panginoon ay siya ang puno ng mga relihiyon. Siya ang nagtayo ng Iglesia ni Jesucristo. Sinabi niya kay Pedro, at siya naman ang puno ng upas. Tayo naman yung mga sanga na sa buong mundo, kalat sa buong mundo ang relihiyon. Siya ang puno na nasa mga pangyarihan sa lahat. Tayo naman ang mga sanga na nagpapadala ng mga magagandang mensahe ng ating Panginoon na mananatili sa atin ang Diyos sapagkat siya ay tunay na makapangyarihan. Mananatili. Kaya yan ang sabi sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. Wala kayong talagang magagawa. Sapagkat ang Diyos ay siya ang nagpapatupad. Tayo ang nagpaplano sa lahat ng mga espiritu ng buhay. Halimbawa, nais kong gumawa ng bahay na maganda, bato. Pinaplano natin, pero dahil hindi kakulangan sa ating pera, ang ating pagpapagawa, hindi magawa-gawa.
Pero pagka yan ay niloob ng Panginoon, yung bahay na yun na ating gagawin, kung nilab niya, ay yan po ay magagawa sapagkat wala pong imposible sa Kanya. Ayan, sapagkat siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Ibig ang paliwanag po dito ay tayo ang mga sanga ng mga relihiyon. Kailangan po natin manatili sa Kanya upang tayo ay magbunga. Kaya wala ang lahat dito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Jesucristo. Kaya nga kailangan natin maging malakas. Maging malakas tayo sa ating katawan upang ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin. Maging malakas tayo. Sinabi niya dito sa Pilipos 4:30, tayo ay magiging malakas dahil sa pananatili natin sa ating Panginoong Diyos Jesucristo. Siya yung gabay, siya yung nag-iingat sa bawat isa sa atin na kung paano tayo mananatili sa Kanya. Kaya tayo ay malakas, makapangyarihan ayon sa Kanyang ibinigay na kapangyarihan sa bawat isa sa atin, na tayo ay bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang makapagsalita ng mabubuting balita. Bibigyan tayo ng Panginoon ng makapag-pray sa mga may sakit at mga karamdaman. Ano man ang mga karamdaman ng ating mga kapatiran, mga minamahal kong kapatid, sila ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin natin ng taimtim ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ayan po mga minamahal kong kapatid. Kaya kung kayo ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pangako yan ng Panginoon, maliligtas ka. Kung ipapahayag mo na si Jesucristo ay Diyos sa iyong puso at tagapagligtas at muli siyang binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ngayon na, hindi na bukas. Ngayon na, ikaw ay liligtas at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Totoo yan, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at espiritu. Yan ang ninanais ng Ama. Sabi sa Juan 4:23, yan ang ninanais ng Ama na sambahin siya ng sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Yan po mga minamahal kong kapatid. Kaya nais ng Diyos na lumapit tayo sa Panginoon. Ngayon, kung kayo naman ay nilalapitan ng mga kabataan na may hilig sa mga matatanda, huwag niyong hahayaan, huwag niyong pipigilan na ang mga kabataan ay lumapit sa mga pastor o sa mga nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan sapagkat ang mga katulad nila ay ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sinabi yan sa Marcos 10, talata 14. Kaya nga napakarami ang kagaya sa akin, marami ang lumalapit sa akin ng mga bata. Ayan ay pag sila ay mapabilang sa kaharian ng langit, sapagkat ang mga sumasampalataya sa Diyos ay kasama ang mga kabataan na ating inahalaga. Sila ang mapapalit sa atin pagdating ng araw. Sila ang gagawa ang mga tungkulin natin at sila rin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Lalo-lalo na kung matuturuan natin sila ng mabubuting asal na ituro natin sa kanila na mga anak. Kayo ay maging mabait kayo at huwag kayo magmumura
huwag kayong magnanakaw. Lahat ng mga kasamaan ay huwag niyong gagawin. Kaya pagdating ng araw, yung mga kabataan na mga naturuan natin ng mga salita ng Diyos ay itatanim nila sa kanilang mga isipan na sila ay mananatili sa kanilang kaisipan sapagkat itinuro sa kanila ng mga pastor o ang mga nakakatanda sa iglesia o mga guro o mga matatanda sa pananampalataya. Tuturuan ng mga kabataan upang maging maganda ang kalagayan. Kaya ninais ng Panginoon na sumampalataya sa katotohanan at espiritu. Ayan po. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, sabi ng Panginoon, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Sinabi yan sa Juan 13, talata 35, na kailangan mahalin nyo ang inyong mga kapwa. Kapag nakita ng iyong mga kapwa na tayo, na ikaw at ako, sila tayo ay nagmamahala, hindi tayo nag-aaway-away, tayo ay mga alagad ng Diyos. Sapagkat tayo ay mananampalataya at iniibig natin ang ating kapwa. Iniibig natin ang ating sarili. Kailangan natin ibigay natin ang ating sarili. Sapagkat sinabi niya sa Lucas, ibigin mo ang iyong sarili. Kasi kung hindi mo inibigay ang sarili, hindi ka makatulong sa kapwa. Kaya napakaganda kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, na yan ay mananatili sa inyo at magkakaroon kayo ng pag-asa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, mga minamahal ko kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ayan ay nasa Pahayag 21, talata 4. Sinabi ng Panginoon na papahiran niya ang bawat luha ng ating mga mata, wala ng kamatayan. O gusto niyo ba yun? Na wala na tayo mga kamatayan? Mananatili na lang tayo dito sa lupa upang maghanap buhay. At tayo ay hindi natatanda kung halimbawa ako ay ganito, puti ako at may puti at may itim, mananatili na ako ganito at wala nang kamatayan o dalamhati o pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakaganda ang pangako sa atin ng Panginoon. Wala na kamatayan. Praise the Lord, hallelujah. Yan ang nais ng Ama, na wala na tayong kamatayan. Sinabi yan sa Pahayag 21, talata 4. Kaya napakaganda. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo ay mga alagad ko, sabi niya, umayo kayo. Gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ayan ay sinabi sa Magandang Balita, Biblia, sa Mateo 28, talata 19, na sila umayo kayo, sabi ng Panginoon, at ipagdiwang ninyo ang inyong kaligtasan. Sapagkat kayo ay wala ng kamatayan o dalamhati, pagtangis, paghirap. Kaya umayo kayo, gawin ninyo ang alagad ko, ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ang kanyang bautismo na sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu, para magkaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon.
sapagkat napakaganda talaga ang buhay na ibinigay sa atin ng Amang nasa langit. Kaya ang sino man sa inyo ang mga sumasampalataya, mga aking mga minamahal kong kapatid, ayan po ay dapat natin itanim sa ating maisipan ang mga plano sa atin ng Panginoon. Na kung ikaw man ay umiiyak ngayon ay papahiran niya ang iyong luha, sumampalataya ka lang sa Kanya. Wala nang kamatayan o dalamhati, pagtangis o paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakaganda ang pangako sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Kaya tayo ay magtatapos sa ating salita na sinabi ng Panginoon na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya maraming salamat sa iyo. Mga kapatid, tanggapin niyo na ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat diyan ang nagpapatibay na ikaw ay isang alagad ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama, dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. At naipahayag po, Panginoon, ang aming mga gagampalan dito sa lupa upang kami ay sumunod sa iyo sa lahat ng mga alituntunin. Anuman mga alituntunin na ipinagagawa ko sa amin ay gagawin namin sa pamagitan ng aming pananampalataya, Panginoon. Sapagkat ang pangako mo ay napakaganda, ay buhay na walang hanggan. Ang lahat ito ay papasalamat po, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Diyos, Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.